Welcome to the program Power to Unite. I'm sure ilang linggo na po kayo nakakapanood na ang pinag-uusapan namin dito sa programa ay tungkol po sa divorce, sa marriage, di ba? Pero marami pa rin po kami natatanggap ng tanong, ng suggestion. Bakit kaya hindi namin umpisahan sa lahat? Paano ba nag-uumpisa isang kasal? Ano ba yung mga causes nito? Ano ba dapat nilang paghandaan? So to clarify all these matters, at ang kasama po natin dito ay I'm sure magiging suki nyo na rin sila dito sa television ay walang iba kundi si Monsignor Gary Formoso. Siya ang Judicial Vicar ng Archdiocese of Nueva Segovia. At the same time, siya din po ang rector ng St. Paul Cathedral ng Bigan. At si Father Miguel Garcia, siya po ang from the Congregation of Blessed Sacrament. At the same time, pareho po sila, si Monsignor Gary, Father Mike, na very active po sa Marriage Tribunal. So, bakit silang dalawa napili natin? Dahil alam ko po, expert sila sa pakikinig sa mga problema ng mga gusto maghiwalay. Monsignor Gary, Father Mike, welcome back to the program. Thank you po. I'm so happy na pumayag ulit kayo, ma-interview kayo. Alam ko sa dami-dami niyong mga canon lawyer, bakit kayo ang napili? Kasi maganda na rin na meron tayo continuity, meron continuation of what we discussed before. Alam ko, interested. Marami kami natatanggap na comment na sana wag yung ganun pahapyaw-hapyaw lang, yung what we want to discuss. Sana yung umpisa sa beginning, how to go, all the processes ng pag-apply sa kasal hanggang sa nagkaroon ng problema, ano ba ito may impediment. Maybe we can do that for the Filipinos to clarify, at the same time, to realize the sanctity of marriage. Yeah. So, Monsi, Father Mike, sa tingin ba ninyo, saan natin dapat umpisahan ang pag-uusap natin? Yung application ba ng pag naging, how do you say, when you plan to get married, ano ba yung dapat nilang dalhin na dokumento? Ano bang qualification dapat? So ano itong proseso? Yeah. Before that, Tita, I would like to say, it is unfortunate na ang sakramento ng kasal ay walang eskwelahan before that. Kasi yung estado naming mga pare, meron kaming 13 years to prepare. Yes. Yung mga kinakasal sometimes, they don't have that school. Ang dapat na school nila, family. Okay. Kaya nag-i-start pa lang sa family, how they are formed, how they are educated, how they are being molded by the parents. Yan ang foundation nila papunta sa sakramento ng kasal. At kung hindi maganda yung molding process nila doon, many times, may mga pumapasok sa kasal na hindi ready or they are not equipped with what you should be there or simply they are not ready for the married life. Yun nga, kaya sabi ko, it's very unfortunate kasi sa aming mga pare, at least we have 13 years to prepare in the seminary, no? At talagang sasabihin lahat ang dapat naming malaman, ang mga preparation na dapat naming gawin, formation, etc. Kaya pagdating namin sa pagpapare, ay more or less, alam namin kung anong pinapasok namin. And marriage should be like that also, na meron dapat preparation before you get into marriage. But unfortunately, very few ang talagang nakaka-prepare for the married life. They prepare for the wedding, but not for the married life. They spend millions for the wedding, but they spend little time for the married life. Ang tanong ko dito, wala kayong asawa, basa lang kayo ng basa, nakikinig lang kayo sa mga kwento. When you don't have the experience, it's different also. Yeah. Diba? So that means to say, kailangan maging observant din kayo. Tita. Kailangan maging magaling din kayo sa pakikinig. Yan ang for you to be observation. able to understand the whole process, di ba? Yan ang observation sa amin. When we talk about marriage,
Akala nila, wala kaming alam. But actually, lahat tayo, we come from families. Family. Yes. Kaya yung klase ng formation natin sa First, pamilya, na-apply kahit saang estado ng buhay yan. Kaya kami, we prepare for ordination and yung iba prepare for married life. At least, meron din kaming glimpse, not practical, yes, theoretical perhaps, pero meron kaming alam. Kasi it's relational yung marriage na yan. Meron din kaming relation sa father, relation sa mother, sa brothers and sisters. So kaya nakikita rin namin yung senaryo ng pag-aasawa. Yung sinasabi nyo na 13 years, you spent 13 years na piniprepare kayo about marriage life. Actually, umpisa pa lang sa pamilya, bago kayo naging pare, nawi-witness nyo na. Yes. Kasi nare-recall ninyo sa hirap at sa ginhawa, how your parents endure everything. Oo. No? Yun May- ang ano. yung formative years Yes. sa family, talagang napakahalaga kahit anong bukasyon, no? Bukasyon sa pagpapare o bukasyon sa pag-aasawa. Ang pinanggagalingan lahat yung doon sa pamilya. Kaya yun ang kami bilang mga pare, yung first hand experience namin, nakita namin sa magulang, yung pagmamahala nila, yung pagmamahal nila sa amin. Tapos yung relationship din sa siblings, among siblings, no? So, community life, that is where actually everything begins, sa family. So, you cannot talk about love or kung wala kang karanasan yan sa pamilya. Kayo sa marriage tribunal, you must have a happy childhood for you to be able to judge objectively of a case. Di ba? Yeah. Kasi kung di kayo masaya sa pamilya, magiging bias kayo eh. Siguro ang reaction nyo is always towards the victims, but never towards the other, the defendant. Di ba? It can happen. Actually, Tita, I just want to make this point clear. Yung mga initial questioning namin sa pag-imbestiga ng declaration of nullity, we actually start sa family background. Kasi it helps a lot sa amin. To understand. Makita namin yung dynamics, bakit humantong kayo sa ganito. So binabalikan namin yan. So very essential talaga yung family background, yung kumusta yung relationship ng mga magulang, kumusta yung relationship ninyo sa mga magkakapatid, Paano pinalaki? paano kayo pinalaki. So may psychological impact. Very strong ang psychological impact nito. Yeah, yung kaya- relationship with your parents, with your sibling, di ba? Kaya yung sinasabi ni Monse kanina, na buti nga kami ng mga nagpapare, meron kaming eskwelahan. Itong mga nagpakasal, wala. walang eskwelahan para alamin kung ano talaga yung bukasyon nila, ano yung papasukin nila. Kaya yung preparation nila, yun talaga dun sa pamilya. Kaya very important yung Na hindi sa wedding, Oo. hindi yun sa gaanong ka grande, kundi the real preparation is really when you start being a husband and wife after the wedding. nalala mo yung sinabi ni Yes. Bishop Piet. Yes. Yung marriage actually nagsisimula after the celebration. Yung sinabi din ni Monse kanina na lahat naghahanda sa wedding. Pero ilan lang yung naghanda para sa marriage, married life. Monsieur Gary, Father Mike, ano ba, from the point of view ng church, ano ba dapat ihanda nila sa umpisa pa lang? Okay. Kasi iba yung preparation of, having a marriage, iba pa din yung preparation of declaration of nullity of marriage. Siguro doon tayo diba? sa preparation sa wedding. Oo, wedding muna. Yeah, wedding muna. Kasi iba yung married life, iba sa yung Yun na wedding. nga eh. Kaya maganda pag-usapan eh. Tita. Sa wedding, Tita, usually, since ang gateway to all the sacraments ay baptism, number one na titignan kung baptized ba yung
ikakasal. So, nire-require namin ang baptismal certificate valid for 6 months na pipirma ng parish priest for marriage purposes. Hindi lahat ng baptismal certificate ay valid. Kasi pwede ring matagal na yung baptismal certificate mo, nag-asawa ka na ng iba, na dapat alam doon sa libro ng mga baptism na meron ka ng asawa. So dapat for the past 6 months, dapat for marriage purposes yung baptismal certificate mo para malaman na wala ka pang talagang asawa o hindi ka naordinahan o hindi ka naging madre in the past. Kasi lahat yan ay impediment. Mamaya pag-usapan natin yung mga yun. At hindi magiging valid yung kasal kung may impediment talaga. So number 1, baptismal certificate. 6 months old. 6 Bakit? months. So, recent. Always recent. Recent. So, hindi siya yung kagaya dati na nung pinanganak ka, na baptize ka na, yun ang ipipresent Na mo. you have the Obsolete baptismal. na. Hindi na pwede Hindi yun. na pwede yan. So Dapat 6 months. paano malalaman nung simbahan na yun? Let's say, kinasal ka, tapos kukuha ka ng baptisma, hindi naman kayo nagre-report. Pupunta po kayo doon sa lugar, sa simbahan na pinagbinyagan sa'yo. Okay. Ihingi ka po ng baptismal certificate at sasabihin po ninyo for marriage purposes. Okay? Now, magbibigay ang simbahan na pinagbinyagan ng baptismal certificate for marriage purposes kung wala pang nakalagay na ikaw ang taong ito ay hindi pa kinasal, hindi pa naordinahan, o hindi pumasok sa religious life. Paano malalaman ng simbahan na gano'n? Sige. Saan nila makukuha yung mga data na yan? Doon po sa baptismal record ng simbahan, may nakalagay dyan sa obserbanda. No? Kasi halimbawa, ako, kinasal ako dito sa isang lugar na ito. Pagkatapos ko ng kasal dyan, yung simbahan na yon dapat magpadala ng notice of marriage doon sa simbahan na pinagbinyagan ko. Para ilagay nila doon sa okay. record ng baptismal ko na itong taong ito kinasal na sa ganitong lugar. Para sa susunod na mga instances, halimbawa, ako gusto ko ulit magpakasal ulit sa ibang babae, ibang lugar, hindi na ako pwedeng bigyan ng baptismal certificate Kasi noted for na. marriage purposes kasi meron ng note. Hindi ko alam yun. Ngayon ko lang nalaman na... The same sa ordination dito. Ganun din po Kung yan sa naordinahan ordination. ka ng Manila, for example, nabinyagan ka sa vegan, yung Manila, responsibilidad niya to notify yung place of baptism mo na Ito ikaw ay inform. naordin dito sa Manila. Kaya so 6 months, every 6 months yes, kaya 6 months old para at least meron kaming time na ma-validate talaga kung itong taong ito ay karapat-dapat. libre pa. Libre. That's why ang trabaho pala ng Paris Church, yung Mga secretaries. maraming trabaho Opo. pala. So, kailangan i-record ng maigi ito. Kasi Opo. pag mali ang record, kasi sa spelling pa lang, malaking Correct. problema na yon. Kasi a reminder sa mga parish priests, this is a matter of obligation. Oo. Na you notify your place of baptism ng kinasal mo, inordinahan mo, at Yes. tiguan, para alam nila kung ano estado ng kinakasal. Para hindi paulit-ulit na kinakasal kasi wala namang record. May mga kaso kasi tita na halimbawa nakatanggap yung isang parokya ng notice of declaration of nullity ng isang taong bininyagan sa kanila. Pero walang record na kinasal Kinasal na. na pala. Kaya napaka-importante po ng notification. Ino-notify mo, papadalhan mo ng notice na itong taong ito na diyang bininyagan sa inyo, kinasal na ito. Napakahalaga po niyan. So, yan ang magandang i-remind natin na Yeah, hindi totoo. madali maging pare. No? Hindi rin madali maging, sabihin natin, I work with the parish church kasi malaki din pala ang kanilang obligation and responsibility. Di ba? Nasa kamay nila ang hawak ng, sabihin natin, Future. life and death Yes. of a person. No? Future ng tao. Buti pala, meron tayo episode dito because I never thought about it, no? Wala akong ka-idea. So, ang maganda kasi nito, itutuloy natin. I'm sure ilan episode dito kasi napakahalaga pala. I'm discovering something new and I hope the listener will also learn something, no? So, itutuloy natin sa pagbabalik po ng Power to Unite with Elvira.
Monsieur Gary, Father Mike. Nako, I'm learning a lot by listening to both of your comment and making me realize the responsibility of a parish priest, no, of a parish secretary o parish council member na dapat sa isang parokya, hindi lang sabi mo, pare ako ng simbahan na ito, tapos na. Meron ka palang maraming duty na dapat Obligasyon. intindihin, yung obligasyon. Kasi, like yung mag-a-apply sa pagkapare, sa pagkamadre, sa, sa kasal, dito pala nakasalay ang kanilang future. Kaya kung pabaya kayo sa trabaho niyo because you were so lazy to do that, kahit na ikaw pare, inutos-utos mo lang, hindi mo titignan-tignan, di ba? Kasi pwede mo sabihin, Monsi, ikaw ngayon ang rector ng St. Paul Cathedral ng Bigan. Eh kung hinayaan mo lang, walang mangyayari. You don't even know isang araw ilan ang natatanggap mo, may notification na ilan yung kinasal na dun na-baptize. Kaya dapat pala araw-araw, dapat may awareness ka. Sine-check. Kukuha ka na, ilan yung natanggap natin na kinasal na. Hanapin nyo, na-record nyo ba yan? Ilan yung mga naging pare o madre dito na di ba? Dapat ganun Yung merong follow-up. No, hindi lang basta, ay very competent yung sekretarya ko, bahala na. Kasi pag ganun ang attitude, hindi nyo alam, ang dami yung nasisirang. Hindi pa nag-umpisa, sira na yung marriage. Di ba? Yeah. Due to negligence. Due to negligence. Yung words na yan, very important. Na. Tapos sasabihin mo lang, sorry, hindi ko sinasadya. Ang bilis sabihin ng sorry, pero the damage has been done. No? So, dito makikita natin na ang responsibility of a parish priest is really very heavy. Yeah. Dapat intindihin din natin, hindi lang yung puros sabihin natin, yung di ba kasi ang pagkaalam nila sa pare, yung magpaganda ng simbahan, may mga procession, yung mga ganun na, puros pang papaganda lang, pero hindi pala. Di ba? Hindi ganun no? So, aside from dito sa baptist, ano pang dapat natin malaman yung kasi importante pala yun, no? 6 months. 6 months old. Well, aside from the baptismal certificate, hindi sunod-sunod to, pero according to the importance, dito sa Pilipinas, kaming mga pare ay ministers of the state also. So, kailangan yung marriage license. Natin at yung ikakasal. Ay, ikakasal. Oo. Kasi without the marriage license nung ikakasal, di kami pwede magkasal. Saan kayo kukuha ng marriage license? Sila ang kukuha ng marriage license. Sa Civil Registrar. Civil Sa Registrar. office ng mayor. Diba? Kasi talagang maraming kaming kaso na, kasi I think 10 days yung marriage license May mga kasong galing sa abroad, 1 week lang, 7 days lang. Hindi siya makakakuha ng marriage license kasi kailangan nilang mag-appear na physically sa civil register. Kung walang marriage license, wala kami magagawa. Hindi namin pwedeng ikasal dito. Kaya you have to prepare, we have that 1 month preparation para magawa nila lahat ng requirements for marriage. Anong nire-require sa inyo para lang makuha nila marriage license? Kunyari, ikaw ang magkakasal sa kanila. Wala tila. Silang kukuha sa civil registrar. So, hindi natin natanong sino yung pare, anong qualification. Ang hinihingi lang, alam ko, Senomar. Ang Senomar, Certification of No Marriage, sa civil side yan. So, yung couple na yon, hihingi sila ng Senomar sa National Census, di ba? Or Statistics, NSO. Okay. At saka yung civil, meron din silang mga seminar Meron din. na required sa kanila bago bigay yung marriage license. May tawag din yan, alam ko, di ba? Family planning, mga ganun. Ipapublish din sila sa public area. Talaga? Yes. Hindi lang akala ko pag sinabi natin sa census, kukunin mo lang yung baptismal record Sa civil mo. register, may mga requirements sila dito. Kaya 10 days din. 10 days ba? 10 So, days. aside from the church, sa civil register, meron din silang ina-attend. So, magkaiba. Hindi kaya magkakaroon ng confusion kasi iba din yung sa civil law, iba pa rin doon sa canon law. Hindi po. Once we get the marriage license, that means clear na sila civilly. So kami naman,
ibig sabihin nun, pwede na namin Ikasal. ikasal. Oo. Pero kami on our side also, kailangan din namin ng license na galing sa state na pwede kaming magkasal. NSO din. NSO rin. Otherwise, wala kaming authority to solemnize. solemnize. Yun ang i-work out ng couples. Hindi, sa amin naman yon. Sa amin Mag-apply din kayo. Oo, dito. Anong hiningi sa inyo kung nag-apply kayo? Wala Basta lang. lang, May yung may fill ID up kayo na ng form. pagkapare. Yeah, oo. Endorsed by the bishop, mga ganun-ganun na kami ay bona fide member of the clergy of a certain diocese. Kasi kung hindi kami authorized, nagiging voidable yung marriage sila sa civil side. Yes. Ito ba yung to get that license para ma-qualify kayo to be a marriage, sabihin natin, to arrange or to assist yung marriage? Is it every year mag-a-apply kayo? Every 4 O years. every 4 years? Dati for Dati. every year. Pero ngayon, every 4 years na yata. 4 years. Or 3 years lang siguro. So mag-re-apply kayo. Nagre-reply. Yung secretary na kasi nagre-reply sa diocese, kaya hindi na namin Alam. na alam ko every Tapos merong I think every binibigay 3 years. certificate sa iyo na allowed kayo to Yes. May number To kami dito. To solemnize a marriage. a marriage anywhere in the Philippines. Anywhere. Sa abroad, hindi pwede yon. Unless, di ba? Kasi alam ko, meron dyan nung kinakasal, let's say sa Amerika, Australia, Canada, they wanted you to be the one. No? Oo. So, bibigyan kayo libreng aeroplano. Another process yan sa kanila. Kasi we have to apply for a authority to Solemnize. assist at the marriage sa diocese nila. Oo. Kasi may kinasal ako sa Hawaii, dami ring requirements bago kami magkasal doon. Hindi na kayo mag-apply ng certificate of license na kaya Doon. pwede mag-asawa doon. Kasi coming from outside. Yeah. Doon, sila na siguro Diocese na. yung diocese na. So, Nagpa-process. hindi They lang arrange kasi, it. di ba alam ko kasi yan, aside from that, hihingi kayo ng permission sa obispo nila. Correct. Kung pwede ba itong pare sa Pilipinas ang kumasal sa amin. Mag-assist the marriage. So, sa kanilang governor o sabihin natin, city mayor nila, kailangan sila naman ang magtrabaho para sa license. And that is valid for 1 year lang doon. Valid for 1 year. So, napaka-interesting, no? Imagine mo, hindi lang pala ganun, basta lang magkakasal kayo, tapos na may maproseso pala. So, para sa may kakasal, may proseso. At sa mga magkakasal, Sa amin, meron may din. proseso din. So, di ba, na very interesting tong topic na ito. Kaya I'm sure, I don't know how many series are we going to do, but I think this is very interesting for you to understand why you should appreciate the wedding, not only the wedding, the marriage life. Pinaka-importante dito, the jewel that you have in your marriage life after lavish wedding, o sabihin natin, kahit kayo lang dalawang mag-asa, pumunta lang sa simbahan, magkasal. Pero yung marriage life dapat i-preserve nyo kasi ito pala ay maraming pagdadaanan na paghihirap sa pare, makikita natin may proseso, even kayo may proseso. So kailangan po napakahalaga na magtulungan dito. Hanggang sa muli dito po sa programa ng Power to Unite with Elvira, at itutuloy po namin ang part 2 sa susunod na linggo.